Hi, ang subject natin for today ay PRE07, Accounting for Business Combination. Topic ay Equity Acquisition as Consolidation less than 100% ownership. So bago tayo dumiretso sa less than 100% ownership, so ibig sabihin, ang i-discuss natin yung hindi wholly owned subsidiary, less than 100%. So recap, doon sa nakaraan nating topic, ngayon, yung detail, diniscuss natin per asset, particular asset, and liability. So ngayon, i-compact natin para mas madali nating maunawaan. So ito lang yung review kung paano natin gagawin yung elimination entry sa ating consolidation. So ibig sabihin ng consolidation, parent plus subsidiary, then include natin yung eliminating entries. Ano ang i-eliminate? Assets and liabilities in between the parent and the subsidiary. So we have the assets, we have the liabilities, goodwill. So ito yung ito yung portion ng ating net asset. Net assets, so meaning total assets less liabilities. Then sa ating namang sa portion naman ng equity, ito yung equity excluding the NCI plus NCI. Kailan lang ba tayo nagkakaroon ng non-controlling interest? Kapag nag-acquire tayo ng isang corporation na less than 100%. Pero kung 100% acquired naman siya or 100% owned, ang treatment natin sa kanya ay wala nang non-controlling interest. So, have the parent. Okay, so i-review lang natin yung illustration 2-6. So, punta tayo sa page 143. Pwede mong i-pause habang hinahanap yung page. Page 143. So, ngayon, ika-categorize natin yung amounts para mas madali ang ating analysis based on total assets, liabilities, goodwill, equity, and non-controlling interest. Okay, so reflected na rin yung mga amounts na naapektuhan dahil dun sa acquisition. Okay, so parent, magkano total assets ni parent? 1.1 million. Total liabilities, 300,000. May goodwill ba siya? Wala. Equity, so 1.1 million less 300,000, 800,000. Or pwede natin ma-check sa inyong book, 800,000. So automatic na yon. Kasi yung ating asset plus liabilities is equal to equity. So walang non-controlling interest kay parent kasi ang treatment natin sa kanya, separate financial statements. So, subsidiary naman yung na-acquire ni parent o yung 500,000 total assets, 200,000 liabilities. So, ang net asset ay 300,000. So, hindi natin i-determine yung equity or yung shareholdings. So, 300,000. 500 minus 200, 300,000 book value. So, wala ding non-controlling interest. So, yung acquisition, okay, out of 1.1 million sa acquisition, out of 1.1 million, ito-total kasi natin yan. So, out of 1.1 million, andyan yung investment in subsidiary. Kaso i-consolidate nga natin, so ibig sabihin, hindi tayo pwede magkaroon ng investment dun sa consolidated financial statement kasi ang treatment ni parent tsaka na subsidiary ay single economic unit. Okay? So, magkano investment in subsidiary? So, yung investment in subsidiary included dun sa 1.1 million ay 340,000 or the consideration dun sa previous pa nating discussion. So, itong 340,000 ibinayad ni parent
to acquire the subsidiary. Ang net asset lang niya ay 500 minus 200, 300,000 book value. Book value. Ang ibinayad natin, 340,000. Bakit tayo nagbayad ng sobra? Una, baka kasi undervalued yung kanyang assets. Net assets. So, sabi dyan yung assets ni subsidiary ay 565,000, so kulang ng 65. At yung liabilities ay kulang ng 35,000, so i-include natin siya pag-consolidate. So, magkano yung net balance? So, 65 less 35 equals 30,000. So, 30,000, pagdating mo sa consolidated, 30,000 increase gawa ng fair value. Tapos, yung consideration naman na ibinigay natin ay 340. To acquire, so magkano? 310,000 yung total na mai-include. 310,000 yung mai-include natin effectively dun sa ating consolidated financial statements in exchange for 300,000. So 310,000, ito yung consideration. So ibinayad natin yung consideration kasi doon sa in-acquire natin, sobra pa siya ng 30,000. So meaning, parang naglabas lang tayo ng 310,000 lang. Pero kahit 310,000 yung nilabas natin, still, nagbayad pa rin tayo ng higit dun sa book value ni. So kapag in-include natin ito, nagbayad tayo more than the book value and fair value of the subsidiary. 310 less 300, bakit tayo nagsobra? Kasi baka makapag-create tayo ng synergy due to the acquisition. So yun, papatak ay sa goodwill. Okay, so meaning, i-add natin yung excess book values. So i-specific lang natin including the liabilities. So ito yung net book values, in-include natin. Plus 10,000 na goodwill. So, wala na yung iba. So, total natin, para sa consolidated FS, 1325. Total assets, total liabilities, 535. Total goodwill, 10,000. Ang total, 800,000. Yung equity naman, 300,000. Inalis natin kasi yung 300,000 dati, owned by other stockholder. Ngayon, tayo na yung owner niyan. So, dahil tayo na yung owner niyan, hindi naman tayo pwede mag-own. Hindi tayo pwede mag-own ng sariling stock. Hindi tayo pwede ang isang corporation ay hindi pwede maging stockholder ng sarili niya. Kaya, kahawig siya. No, pag kinonsolidate mo siya, kahawig niya siya ngayon ng treasury stock. So, quasi-treasury stock na siya ngayon. So, ang treasury stocks natin, deducted sa financial statements. Dineduct sa equity. So, ngayon, pagdating mo sa consolidation, alisin na natin yan. At ang matitira lang, kung sino talaga yung stockholders ng parent. So, observe natin, kung magkano ito, yun pa rin ang total niya. Unless merong bargain purchase option or bargain purchase gain. So, 0, 800, 800, balance. Okay? So, pwede mong i-pause bago at lilipat tayo sa page 146. Sa page 146, 2-7, illustration.
Hindi figure ha. Page 146. So, kayo nang bahala dun sa effect nung acquisition. So, on total effect, so ang parent natin, total assets, 1,203,000. Total liabilities, 300,000. Goodwill, wala. Equity, so 1,203,000 less 300,000 equals 903,000 ang net asset, which is the asset minus liabilities. At yung shareholdings, stockholders equity, is 903,000. So, tulad lang siya kasi com- uh, computed natin siya at book value. So, same with subsidiary, 500, yung 500,000 hinati natin kasi meron na siyang previous goodwill. Inihiwalay lang natin, 500 pa rin, kaso may goodwill na siyang na-recognize previously, amounting 5,000, so 495 yung other than goodwill, yung net identifiable asset at book value. So, 500 less 200, 300,000 na net asset. So, out of 1,203, magkano ba yung na-invest natin kay subsidiary? So, sa acquisition, napasama dyan yung investment in subsidiary. Aalisin natin. Kaya deduction siya. So, nag-invest tayo ng 360,000. So, yung 360,000, investment ni parent. Pag kinonsolidate natin yan, 360,000 para sa equity para sa net asset ni subsidiary. So, ngayon, ang net asset lang niya is 300,000. 300,000 lang. So, bakit tayo nagbayad ng sobra? Kasi, mas pataas yung value ng kanyang assets. Yung net asset value niya is mas pataas ng 30,000 ulit. So, 30,000 less negative 360,000 plus 30,000, 330,000. So, 330,000 yung net difference nung investment natin at nung nakuha pa nating change in fair value of net asset. In exchange for 300,000. 330 yung ating net value. Pag kinonsolidate natin, 330. Kasi nag-invest tayo ng 360 pero nabawi din naman agad natin gawa ng mas mataas ang kanyang fair value ng 30,000. So, 330 para sa net asset na 300,000. So, nagbayad tayo ng sobra. So, para saan yung sobra? So, ganun pa rin ang treatment. So, goodwill pa rin. Kaya kung i-observe natin, 360 plus 30 plus 30, 300,000 plus 300,000 din siya dito. So, yun yung acquisition. Kaya, 1,203 plus 495 plus minus 360 plus 65, 1,403. So, kita na agad, 535,000 ang liabilities, ang goodwill, 35,000. Equity, alisin mo lang itong dalawa. So, ang naiiwan lang, kadalasan ay yung sa parent. So, 903,000, 800, oh. Okay, so 903,000 talaga yan. So, may iwan ito dahil pag kinonsolidate mo na siya, ulitin ko, as if treasury shares na siya. Dahil treated na si subsidiary at saka si parent, hindi pwede maging stockholders si consolidated parent ng kanyang sarili. Kasi, included na si subsidiary kay parent. Kaya ma-observe natin sa mga corporations, Jollibee Food Corporation and its subsidiaries, San Miguel Corporation and its subsidiaries. So, total siya, 903,000. So, balance. Again, pwede nyo i-pause. Punta tayo dun sa next.
2-9. So sa 2-9, page 151, magkano ang total assets? 1.38 million. Total liabilities ni parent, 300,000. So, difference 1,080,000. Or, pwede mong itotal, 700 plus 130 plus 250 equals 1,080,000. Si subsidiary naman, 500,000 and 200,000. Asset and liabilities. Net asset is 300,000. O, same din siya dito kasi computed siya at book values. So, pagdating natin sa acquisitions, ayan siya. Pag-acquire natin, magkano yung ibinayad natin to acquire the subsidiary? 280,000. So, 280,000, meron bang excess na fair value? Para pag kinonsolidate natin, yun lang talaga yung in-release natin. So, 280, 85 minus 50, 35,000. So, 35,000 increase. Naglabas tayo ng 280,000. Kaya pag kinonsolidate, halos ang napalabas lang talaga sa atin ay 280 minus 35. 245,000. Kaya bali parang naglabas lang tayo ng 245,000. So, 245,000. In exchange for 300,000. 245 in exchange for 300,000 na net asset, mas maliit yung ibinigay natin kaysa sa nakuha natin. So, gain tayo dyan. So, walang goodwill. Kasi kapag nagbayad tayo ng sobra, yun ay bayad para sa synergy, para sa reputation ni subsidiary. Pero, kung mas taas yung nakuha natin, gaya nito, 245, 300, nagka-gain pa tayo dyan na 55,000. So, sa retained earnings, pupunta yan. Okay? So, 245, 55 plus 300,000, 55,000 minus 300,000, 245,000 balance yung acquisition natin. So, to total, 1,380 plus 500 minus 280 plus 85,000, 1.685, 1,685,000. Kuha na agad, 550, 0. So, 1135. 1135. So, ang napadagdag lang sa kanya ay yung bargain purchase gain. So, balance pa rin siya, 1135. Okay, so yun yung mga 100% acquisition. Paano naman kapag less than 100%? Yun na yung topic natin. Same format pa din ang gagawin natin. Alam nyo na kung paano i-entry yung specific assets and liabilities to reflect the changes in pair values or the differences in pair values. So, punta tayo sa 2-10, partial goodwill, page 154. Okay? So, sa partial goodwill, so, inilagay na natin dyan yung assets. So, huwag kayong malilito dyan kasi dun sa page 154, pwede nyo baguhin kasi yung sa portion ng liabilities and stockholders equity, isinama yung accumulated depreciation. Hindi naman siya liability. Pwede siyang ilipat sa taas. So, 1,488 less 400,000. So, 1,088,000.
Ang liability lang natin dyan ay yung accounts payable at bonds payable, 300,000. So, difference, 788,000 or 500,000 plus 50,000 plus 238,000. Kay subsidiary, ganun din. 800,000 yun nasa book. Kaso nga, hindi isinama yung accumulated depreciation. So, less ka ng 300,000 na accumulated depreciation is Sky. So, 500,000. Ang liabilities ng subsidiary ay tig 100 kaya 200. At ang net asset niya, book value is 300,000. Out of 1,088,000, magkano yung napabayad for the investment in subsidiary? So, ang sabi, ang nababayad niya ay 300,000. So, 300,000 yung inilabas o yung consideration ni parent. Pag i-consolidate natin yan, 300,000 yung kanyang consideration. Pero, ang na-acquire niya ay may include na excess na fair value amounting 65,000 less 35,000, 30,000. So, meaning, ang net consideration lang talaga na naibigay natin ay 270,000 for what amount of equity? So, yan, 270,000. So, yung equity natin, 300,000 yung na-acquire natin. Kaso, out of 300,000, hindi atin lahat yan. 80% lang. So, meaning, magkano yung NCI? Pagko-compute natin ang NCI, laging per value of net identifiable asset times rate ni NCI. So, kung 80 si parent, 20 si NCI. So, kung 20 si NCI, magkano ba ang fair value of net identifiable assets? So, ito, book value of net identifiable assets. So, 300,000 plus 30,000 na difference in fair value. So, 330,000 times 20%. 66,000. 66,000. So, meaning, 270,000 yung net consideration natin. In exchange for, yung na-acquire talaga nating equity ay negative 300,000 plus 66,000, 234,000. 234, 270. 270 na net consideration. Ang net equity natin na-acquire ay 234. Difference, 36,000. Bakit tayo nagbayad ng sobra? Kasi nga, yun yung na-create na repetition, maaari, ni subsidiary. O kaya naman, dahil sa pag kinumbay natin yung mga businesses, nagkakaroon ng synergy, maaaring makatipid sa cost. Okay, isang sample lang yon. Okay na, i-add natin. So, tatandaan nyo, itong portion na ito, laging ang computation, ang tanong nyo lagi, magkano ba yung fair value ng net identifiable assets? So, yun ay yung book value ng identifiable assets plus differences in fair values. Kaya 360 times 330. 330 times 20%, 66,000. So, total natin, 1,088,000 plus 1,088,000, i-less natin yung 300,000 na investment din subsidiary. Ini-add natin yung asset ni subsidiary, kaso kulang ito ng 65,000 kasi stated siya at book value. Mas mataas ang fair value ng 65. So, 1,353. Liabilities, kita na agad, 535. 36,000. 1,353 minus 535 plus 36,854. Sa equity naman, 788. Ito lang siya. Dahil wala namang bargain purchase gain, automatic 788. 788 plus 66
Oh, ba't ganyan? Okay, so 854,000. So, balance na siya. So, ganun lang. So, tatandaan nyo, ito ay certain percent lagi ng fair value of net identifiable assets. So, paano naman kung full, itong 36,000, para lang siya kay parent. Portion lang siya ni parent. Di ba, doon sa assets, ni-recognize natin lahat. Hindi lang yung portion ni parent at 100% itong ini-add. Kahit 80% lang talaga yung nabili. Kasi dahil controlled mo naman yung buong subsidiary, ang treatment mo sa assets and liabilities niya, di ba? Ang definition ng assets, pag may control ka, so dahil control mo naman 80% majority ng assets ng company, so dahil may control ka sa lahat ng yon, 100% mo siyang i-recognize. Pero dahil may approaches tayo doon sa ating standard, except dun sa goodwill, pwede mo siyang recognize at certain percent lang or at a whole. So sa case na ito, partial lang. So pag full goodwill, magre-recognize lang tayo, i-recognize lang natin yung share ng non-controlling interest. So i-add natin yung sa non-controlling interest at sa goodwill. Yun lang yung kaibahan niya. Yung computation nito hindi nagbabago, laging certain percent of the fair value of net identifiable assets. So, let's try. 2-10 pa rin tayo. Full goodwill. Page 157. So, sa page 157, okay, same data pa rin tayo. So, 270 pa rin, no? Third net ay 30,000, 65 minus 35. Kasi ito'y liabilities, kahit hindi siya naka-negative. So, 30,000 na excess. So, meaning, ang effective talaga nating consideration given, net consideration natin is 270,000. In exchange for 300,000 and 66,000, sinabi ko na yung computation. So, meaning, ang ating goodwill, 36,000. So, same computation din lang nung kanina. Walang pagbabago. Ang kaibahan lang, kapag full goodwill, i-recognize natin yung corresponding share ni NCI sa goodwill. Kaya ibig sabihin, mapaad kay NCI, mapaad kay goodwill. Itong tanong, mayroon bang sinabing fair value itong NCI? Kung may sinabing fair value ang NCI natin, ibig sabihin yung excess niya dun sa certain percent ng fair value, yun na yung kanyang corresponding goodwill. I-add lang natin siya dyan. Pero kung hindi determinable yung amount ng kanyang goodwill, i-work back lang natin. Kaninong share ito? Kay parent. Ilang percent? 80%. So meaning, 36,000 divided by 0.8, 45,000. Yung kabuuan, yung 100%, ginross up natin. Meaning, 20% niyan, 45,000 times 20% na share sa goodwill ni NCI equals 9,000. So, 9,000 ang mapapadagdag natin sa goodwill. So, 9,000 plus 36,000, 45,000. So, yung 45,000, yun ang i-recognize nating amount ng goodwill sa consolidated financial statement. Hindi mo mabalanse kasi nag-add ka dito sa portion na ito, wala ka naman binawas, wala ka naman idinagay sa kabila. So, kaninong share ba yan? E di kay non-controlling interest worth 9,000. 9,000, 9,000. So, total natin,
1,088,000 plus 500 less 300 plus 65, 1,353. Total, kita na agad, 535, 45,000, 863,000. Ito na siya. Na-write up na kasi ito. At 9 plus 66,000, 75,000 yung NCI. Which includes share niya sa goodwill. Kasi full goodwill, 860,000. So, balance eh. Okay? So, kuha naman tayo ng example. So, pwede nyo muna i-pause and to observe. Pero, ang kasunod nating example, ang kasunod natin, 2-11. Whereas, 75% yung subsidiary natin. Ang kaibahan, may goodwill na sa subsidiary at may nakalagay okay, so yan. So, yan yung mga totals. Pwede nyo i-check. 1.2, page 161. 1.2, 300. So, equity niya is 900,000. So, subsidiary, 495. Meron daw siyang hiwalay na goodwill na 5,000. Okay. Paano makaka-apekto yan kung may goodwill na? So, tatandaan nyo, sa pag-compute natin ng kabuuang goodwill, hindi pa yan kasama. Kagaya nung ginawa natin dun sa 100% acquisition kanina. But to illustrate, acquisition, ang net book value ng net identifiable assets is 300,000. Ang ibinayad natin, 300,000. Tanong, may excess ba sa fair value? Yes, 30,000. So meaning, ang net considerations talaga natin, 270,000. 270,000 na net consideration. So, partial goodwill tayo ha. So, magkano yung na-acquire nating net asset? 300,000. Kaso, may share pa ba dyan si NCI? Yes, kasi 25% ay kay NCI. Ang tanong, paano i-compute yung 25%? Laging nakabase ay sa fair value ba or sa book value? Fair value. So, fair value, book value is 300,000. Magkano difference? Net difference ng book value and fair value, 30,000. So, 330,000 times 25%. So, 82,500. 82,500. So, meaning, pag kinuha mo yung difference niya, ang na-acquire lang talaga nating net asset ay 217,500. Ang consideration, 270,000. Ang na-acquire, 217,500. Mas malaki yung ibinayad natin. Para saan yung excess payment natin? Eh di para sa goodwill, 52,500. So, tapos na ba yan? Yes, kasi partial goodwill lang. Total, 1,460, 535, 57.5. Dahil meron siyang previous goodwill. So, 57.5, 982,500. Ito lang yun, 900,000. Dahil as if treasury shares yan, inalis natin, ineliminate natin, plus 82,500. So, kita agad, 982,500. Balance. Okay. Next, pag full goodwill approach, ang kaibahan lang niya, i-recognize natin yung portion dito. I-add natin sa non-controlling interest. So, that means kung 75% to, 25% to.
So 52.5 divide 0.75 times 0.25, magkano kaya yan? So tingnan natin sa kasunod na example. Same din lang. Ayan, 52,500. So hindi siya affected nung previous. So ganito lang, 52,500 divide 0.75. Kasi yan yung share ni parent. Times 25% na share ni NCI. 17.5. 17.5, i-add natin dyan. 17.5, itotol natin yung mga figures. 12,495 plus 300 plus 65, 1460. Kita agad, 535. So, 75,000. Ito matira. 900,000. And 100,000. 900 plus 100. 1 million. Balance. Okay? So, ganun lang. Kaya kung titingnan mo yung laging ang tanong, bakit? So, alam natin yung reason behind bakit may goodwill, bakit may bargain gain purchase gain. Okay. So, last, illustration 2-12. Okay, pwedeng i-pause. Page 166. So, ito daw, sabi, bargain purchase gain. Tapos, ang sabi dyan, punta kayo sa page 165, may pair value. Paano nga ba i-compute yung non-controlling interest? Dito, certain percent lagi ng pair value. May sinabing pair value yung non-controlling interest. Kasi yung share niya ay dun lang sa identifiable, yung kinompute natin dito. So, tingnan natin. Ang consideration, 250,000. Merong pair value difference na 210 sa assets, 5,000 sa liabilities, ang neto, 205,000. So, meaning, magkano lang talaga yung net consideration? 250 na consideration natin, pero may excess pa tayo natanggap na 205,000. So, meaning, ang net consideration lang natin, 45,000. Tingnan naman natin kung magkano yung equity na na-acquire natin. 160,000. Ito yun. 160,000, 100% ba? Hindi. May NCI. Ilang percent? 20%. Ang NCI natin na amount, certain percent of the per value of net assets. So, 205 plus 160. So, 205 plus 160. Ang fair value talaga ng net identifiable assets ay 365,000. So, 365,000 ang fair value ng net identifiable assets times 0.2, 73,000. So, yun na yun. Dahil partial yan, tapos na yung computation. So, 73,000. Kaya, meaning, ang na-acquire natin, 160 minus 73, 87. So, 45 net consideration at 87. Mas malaki yung natanggap natin. Mas malaki yung natanggap natin. So, meron tayong gain. So, ang gain sa equity natin i-recognize, i-add natin sa retained earnings. So, 42,000. So, 73 less 42. Sorry, 160 minus 73 minus 42.
equals 45,000. So 45,000, 45,000. Okay, so mali yung kanina. Ito talaga. So 45,000. 45,000. Balanse. I-total natin. 1656, 420, 0, 1236. 1163. Napa-add lang dito yung ating bargain purchase gain. The 73, 1236. Okay, so ganun lang. Okay, so next. Last, yan ay partial. Paano pag pool? So kapag pool, yung share, anumang share ni non-controlling interest, mapapabawas lang doon sa bargain purchase gain. So sabi sa book, ito daw 73,000. Ang fair value niya 75,000. So meaning, yung goodwill talaga na meron kay non-controlling interest 2,000. So illustrate natin. Ayan. So ito pa yung givens natin. 75,000 yung fair value. Pero yung computed natin based dun sa rate ay 73,000. So meaning, yung goodwill share niya ay 2,000. Paano yung 73,000 ulit? 20% ng fair value of net identifiable assets. Mas mataas yung fair value nung mismong NCI, nung non-controlling interest ng mga shares held by the non-controlling interest. So, saan natin i-recognize yan? Ineneto natin siya dun sa bargain purchase gain na i-add natin dun sa retained earnings. So, 42,000 less 2,000, so 40,000. So, 40,000 plus 1,121. Ito yon. So, pag tinotal natin, 1,565, 1,656, 420, total 1,236. 1,161 plus 75, so 1,236. So, ganun lang. So, ganyan yung simplified version ng mga nasa book. Nung nasa book nga lang, ay iniisa-isa for the purpose kasi na makita natin yung specific journal entries on specific assets and liabilities. Okay, so ang inyong activity para mas higit niyo pang maunawaan as post-assessment natin ay yung problem 3, 4, and 8 pages 189 to 192. Okay, same process pa rin tayo. Thank you!